In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. An invitation to poverty. Siyempre, pag nag-invite ka ng mga sasama sa'yo, bibigyan mo sila ng magandang motibasyon. Tara, sama ka sa akin, masarap yung buhay. Tara, sama ka sa akin doon, malaki yung sweldo. Tara, sama ka doon, maganda yung lugar. But in Jesus, there's no window dressing in the invitation. No marketing ploy or attractive offers. Jesus is not promising a better process, nor a comfortable life. Instead, Jesus talks about his poverty. Gusto mo sumama sa akin? Mahirap lang ako. Jesus answered him, foxes have dens, birds of the sky have nest, but the Son of Man have nowhere to rest his head. Wala man akong tirahan. You can excuse yourself for a very specific reason, but for Jesus, he will answer you, follow me, let the dead bury their dead. Ang kasabihan na ganito, kung minsan hindi naman talaga namatay yung tatay. Kung minsan yung let the dead bury their dead, minsan sinasabi lang, may sakit yung tatay ko, may sakit yung nanay ko, may sakit yung lolo ko. Siguro pag namatay na lang sila, doon na lang ako sasama sa iyo. Pero sabi ni Jesus, yung nang patayang sila nang bahala sa sarili nila. Para bang he's not really inviting people with the promise of a good life. Pero naman siya sasabi, Father, magsiserve na ako sa simbahan pag malalaki na yung apo ko. Pag malalaki na yung anak ko. Siguro sasabihin din ni Jesus, let the children grow up and follow me. Talagang you really want to follow me. Because for Jesus, to follow him is 100%. Following Christ is knowing that it will not be comfortable and it will not be convenient. Come after me, but you must be willing to carry your cross and follow me. Every day there will be challenges and difficulties in our Christian life. If you want to follow Christ, then why do you complain? Pag pinasok mo, dapat alam mo bakit. At alam mo kung ano ang inaharap mo, tinatanggap. Halimbawa, sa mga mag-asawa, pag tinanggap mo yung buhay may asawa, sangkap na yung sigurong buhay may asawa na hindi easy. Or pinasukan mo yung college education, araw-araw pumapasok ka, mahirap yung subject, kasama na yon sa pinasukan mo. Do not complain. Kasi gusto mo yan eh. And you must not blame other people. Kasi pinili mo yan eh. And always there is that reward that will come after. Yung kaligayahan ng pag-aaral, ang graduation. Ang kaligayahan ng buhay mag-asawa, yung buhay pamilya. Ang kaligayahan ng pagsama kay Jesus ay buhay na matiwasay, na maggrasya at mapayapa. Nung nagtuturo ako sa seminaryo, mayroon ako sang subject, ang subject ko, homiletics. Sinama ko na yata doon si Aching Cora at saka si Aching Sally mag-evaluate ng mga estudyante sa pagbibigay ng homilia. Tapos ang assignment kong binibigay sa mga estudyante ko, every day you make a reflection. Gumawa ka ng reflection araw-araw. Tapos isulat mo, tapos isubmit mo sa akin before 6 p.m. Yun yung assignment ng mga estudyante ko. One sem. You write your reflection from the readings of the gospel and the readings of the day and the gospel of the day. Tapos i-type mo, tapos submit mo sa akin online before 6 o'clock every day. Minsan may nag-complain sa akin yung estudyante. Sabi niya, Father, ang dami mong pinagagawa araw-araw. Meron kaming exam bukas. O next week, meron kaming foundation day. Tapos meron kaming outing. Meron kaming requirements sa ibang subjects. Yung mga ibang professor, meron naman pinapagawa sa amin. Ba't ikaw, araw-araw, pinagagawa mo to sa amin? I smiled. I just smiled at the student. Sabi ko, if you want to become a priest, you must learn how to deliver your reflections, your homily every day. Kahit Pasko, kahit birthday mo, kahit meron ka meeting, kahit may bisita ka, kahit busy ka, kahit teacher ka, kahit fiesta, kahit ayaw mo,
you really have to deliver your homily and reflection. Because if you are not ready to do this, maybe you are entering a wrong way of life. Baka hindi ito yung buhay mo. Kasi yung buhay pare, pag naging pari ka, araw-araw gagawa ka ng reflection, gagawa ka ng homily. Magsishare ka kahit konti lang. Kung di mo kaya to, huwag ka nang magpare. Kasi hanggang mamamatay ka, magre-retire kang pare, you will be part of that. It will be part of your life. Then priesthood is not for you. Daily, we will be having tough decisions and difficult days to face. Welcome to our Christian life. But once you embrace this life, then fulfillment will follow afterwards. Meron po ako naging chaplain sa eskwelahan namin noon. Chaplain, pero bago siya naging chaplain, ano rin po siya, professor sa Asian Institute of Management, AIM. Ang pangalan niya, Father James Donnellan. He's a Jesuit. Ang sweet ang paring ito, professor, isa siya sa mga nag-establish ng AIM. Yung AIM noon, parang pinagsama yung Lasal at saka Ateneo, ng mga magagaling ng mga professor. He's also a pilot. Dati siyang piloto bago siya naging pare. Biro mo, piloto na siya, tapos nagpari pa. Pero isa daw siya mga unang nakadiscover ng Boracay. While he was flying, nakita niya yung Boracay. And then he began to invite people to fly over Boracay. And then nung naging estudyante ako sa AIM, matanda na po siya. Maraming nagsisimba doon sa AIM. Pag 12 o'clock, siya nagmimisa. Kaya lang, matanda na po siya noon. Ako estudyante ako noon. Kung minsan ako nagsisimba ako, araw-araw nagsisimba ako, minsan may biglang kakalabit sa akin, Father, hindi po pwede Father Donnellan, ikaw na po yung magmisa. So, estudyante po ako, pag 12 o'clock, nagsisimba ako. Tapos ako nung magmimisa kasi may sakit na po siya noon. Alam niyo po dun sa pintuan niya, hindi ko makalimutan, yung sa door niya, sa kanyang kwarto, sabi niya, be a priest. The pay is low, but the reward is out of this world. Parang, be a Christian. The pay is low, mababa lang sweldo. Pero the reward is out of this world. Parang hindi mo maisip talaga ang magiging grasya ng magiging buhay mo. This must be the invitation of the Lord to poverty. Because that poverty, blessed are the poor, for the kingdom of God is theirs. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.